Usap nga tayo, Auntie Claire. Nakikipag-jamming ka na ba sa kanila? Umamin ka. Kasi wala na kami maintindihan sa mga sinasabi mo. Eto, panuorin ho natin mga kababayan. Sa bansa. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at Palakpakan. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Ano yun? Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, dyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Marami ho ngayon nagtatanong sa mundo ng social media kung ano na nga bang nangyari dito kay Auntie Claire. Kasi marami sa ating mga kababayan, hindi na ho siya maintindihan. Yung pagiging utal-utal nitong si Marcos Jr., nahawa na rin ho yung ali. Panigurado, pagka natapos tong administrasyon na to, ang panga nito, hindi niya na rin malaman kung saan niya ibabaling. Yan ang sigurado. Ulitin ho natin mga kababayan para talagang marinig na sambay ng Pilipino kung gaano kalabo ang messaging ng PCO. Ito. Ulit natin sa mas mabilis na internet connection sa bansa. Okay. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, Wala daw konektado. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Talagang walang konektado. Kasi hindi kami makakonekta kung ano yung mga nais nyong iparating sa sambayan ng Pilipino. Ano ba? Siraan lang sa mga Duterte? Panggigiba sa mga Duterte? Pag-divert sa attention ng ating mga kababayan kung sino nga ba ang mastermind dito sa lahat ng kalokohan na to? Talagang walang konektado, walang nakakakonekta sa messaging ng Malacanang kung ano nga ba, saan papunta ang direksyon ng administrasyon na to. Hayun na nga mga kababayan, wala na ho tayong ika nga pasakali dito, rerekta ho tayo sa question and answer portion nitong si Auntie Claire. Game. much MMDA Chair Don Artes and also to Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Thank you. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. First question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May ilang mambabatas po na hindi kontento, gaya ni na Representatives Leila de Lima at Chel Jokno, dun sa pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad yung ilang panukalang batas kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Ang katwiran nila, ma'am, kung sincero ang presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong sagot? Anak ng Petrang Garapata, labo talaga ng messaging nitong administrasyon na to. Yung pagpapresenta nila sa balita noong una, akala mo certified as urgent. Anak na tokwa, nakikiusap lang pala itong si Bangag sa mga mambubutas ng mga magagandang chicks. Natin talagang doon aabot na doon sa, anak ng tokwa, nakikiusap lang pala. Presidente, nakikiusap pero pagka budget mabilis pa sa alas 4, nakakapagpa-insert. Ano yun? Ng palasyo dito. Unang-una po, ito ay Congress at executive na priority bills. Alam po natin yan at nagbigay na po ng mensaheng Pangulo na ito ay unahin at pag-aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailangan Yan ang sinasabi ho natin. Yung mga traits na nakikita natin doon sa mga bangag, nakikita na rin natin kay Ante. Yan ang problema pag nakikipag-jamming ka sa mga pulburonic, sa mga addictus benedictus. Diba? Yan ang problema. Yan yung mga traits na uutal-utal, di malaman kung saan babaling ang panga. Nasa kanya na ho lahat ng mga ebidensya. mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. Yung nakawan na nangyayari, wala akong emergency nangyayari dito. Ibig sabihin, para sa mga mambubutas dyan sa House of Representatives at Senado, para sa mga mambubutas ng mga magagandang chicks, tuloy-tuloy nyo lang ang pagnanakaw kasi hindi naman urgent yan. Kasi wala akong mangyayari dyan, anak ng tawa. Ba't pa natin pinag-uusapan yan? Nasigurado dito walang mangyayari dyan sa mga Marcos urgent, kung ano man yung kabalbalan nitong si Marcos Jr. Ang sigurado ho natin dito mga kababayan, nandito si Marcos Jr. para pahirapan ng sambayan ng Pilipino. Ika nga, heto na ho ang ganti ng mga Marcos doon sa ginawa na sambayan na sa kanila noong pinatapon sila dyan sa Hawaii. Kaya
yung hagupit nitong mga walang yang to talagang damang-dama lalong-lalo na ng mga ordinaryong Pilipino. Para doon sa mga totoong nagpalaya sa kanila, Amerikano talaga nagpalaya sa mga hindi naman mga Pilipino. Alam nyo mga kababayan, wag nyo na kung alamin. So, naaayon naman po sa konstitusyon. Kasi hahaba na naman yung usapan natin, hahaba na naman yung kwentuhan natin eh. Punta na ho tayo rekta sa punto nitong si Auntie kahit wala siyang punto, kahit sobrang gulo ng messaging ng Malacanang, pagtsagaan na ho natin. Ang ginagawa ng Pangulo. Oh, yan. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang 4 na legislative measures. And what motivated the President, ma'am, to finally push for the swift passage of these bills? Naging factor po ba somehow yung galit ng publiko sa mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung 4 na bills na pinag-uusapan natin. Unang-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan. Grabe no, itong si Auntie Claire, ibinigay niya kung anong hinahanap nitong si Lisa Araneta Marcos, no? Ibinigay niya kung anong hinahanap nitong si Marcos Jr. Gusto niyo ng babuyan, gusto niyo ng parang wala sa hulog na presidential spokesperson. Nandito ako para sa inyo. Parang ganun ho eh. Ganyan niya ho ipresenta sarili niya sa Malacanang. Kaya naman walang bumibenta. Kundi rin lamang mga Duterte ang baban. Hindi ho siya nami-mainstream. Bayan at hindi ng iilang mapang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Yan. Next question. Tanungin kita, kung sakaling hindi Marcos yung amo mo, sa tingin mo magiging presidente siya? Huwag masyadong pilingera ha, huwag masyadong talagang mahal ng sambayan ng Pilipino yung amo mo. Ang nagpapanalo lang dyan sa bangag mong presidente na yan, dahil dyan sa apelido niyang Marcos. Kung hindi Marcos ang apelido niyan, malamang sa malamang, tuloy-tuloy lang ang pagpupulburo niyan dyan sa Ilocos Norte. Diba? Tuloy-tuloy lang ang pagsinghot niyang mama na yan. Pero dahil Marcos at linapitan nitong si VP Sara, mga Duterte, talagang nakapambudol siya ng napakaraming Pilipino. Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, what prompted the president to support the anti-dynasty bill, given that when he was still a presidential aspirant, he said that there's nothing wrong with political dynasties. Nako. Ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So, ma'am, may we know what changed his mind? Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. Hindi. At tama naman ang Pangulo. Hindi. Ano yan? Kumbaga yun yung mga actually diversion, hindi mangyayari yan. Malayo sa katotohanan yan. Kumbaga, isa ito sa mga possibility na gusto nilang sugalan ngayong mga panahon na to na political dynasty. Anak ng toka, Sara Duterte, dapat makapasok yan sa political dynasty. Dapat di yan makatakbo sa 2020. Yung di pong mga ganong galawan. Ganon yung datingan yan eh. Hindi pong okay lang na hindi na mag-senador itong si Sandro. Okay lang di na siya mag-congressman ulit. Anak ng toka, okay lang na wala na maging politiko sa pamilya Marcos. Basta wag lang presidente si Sara kasi mayayari kami. Hindi pong ganon. Ano lang yun, kumbaga palipad hangin. Hindi mangyayari. Pero yung tipong, yung kanilang kabangagan, yung kanilang pagiging praning, talagang sukdulan ng hanggang langit, di ba? Ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taong bayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, quick follow-up lang po. How does the president define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba, ma'am, yung Palas na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na
We know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties. Kaya nga ang bilin ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definisyon ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it, and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, Ano ho kasi yan, confidential yan eh. Hindi, kahit ang ICC, hindi ho nila sasabihin meron o wala. Kumbaga, di ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong lumabas siya ng bansa, wala naman talagang warrant of arrest, walang ICC. Meron ng warrant of arrest. Kaso, dadakpin na siya. Yung tipong meron ng galawang ICC kasi wala na nga jurisdiction, di na makakapasok dito. Maya-maya, buwan pa lang noon marami na nagpahaging na pwedeng ipadaan sa Interpol. Kung sakaling ipadaan sa Interpol yung warrant ni PRRD, talagang gagawin nila. Diba? Ngayon nung lumabas siya ng bansa, yung tipong talagang masusukol nila itong si Tatay Digong, ginawa nila, ginrab nila yung opportunity. Parang ito, kay Senator Bato de la Rosa, dahil mahihirapan na silang gawin yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam nila mahirapan sila at hindi na mangyayari yon. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, alam nila na hindi nila mahuhuli itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya bakit hindi natin gamitin diversion yan dito sa issue ng flood control, di ba? Ano ba namang gamitin nating diversion yan para at least kaysa kay Marcos Jr. mapunta usapan ngayon dahil siya naman ang mastermind sa lahat ng kasindikatuhan na nangyayari sa ating bansa ngayon. Siya presidente siya pumirma ng budget. Siya ho yun. Wala tayong ibang ituturo dyan. Hindi si Sara Duterte. Si Marcos Jr. siya ho ang presidente. Siya yung may final say. Di ba? Siya yung bumasa doon sa mga insertion. O sinong mastermind, natural siya presidente. hintayin na lamang po natin kung talaga magkakaroon ng diversion. issuance ng warrant of arrest ang ICC. Okay, but follow-up lang po. This early on, you have Senator Robin Padilla saying publicly giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Hindi, teka lang. Susunod tayo sa batas basta merong jurisdiction sa Pilipinas. Ibang usapan yung ayaw sumunod sa batas, ibang usapan yung walang jurisdiction, paano mo susundin ang batas. Yan ang problema sa atin eh. Sunod tayo ng sunod kahit hindi na natin dapat sundin. Halimbawa, anak ng toka, amena, pa-insert ka nga ng 100 billion. O yan, sunod lang na sunod. Ano nangyari? Tinawagan nila si Saldico. Diniliver sa Diamond Hotel yung sandamukal na pera, bilyong-bilyong pera. Sunod lang kasi kayo na sunod dyan sa Malacanang, kaya nagkakaleche-leche Pilipinas eh. Kahit alam nyo ng mali, susundin pa rin. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Hofana, Business World. Hi, Yusek. Regarding lang po sa General Appropriations Bill for next year's budget, will the President certify this as urgent given his historically he certified the bill as urgent? Hindi ngayon. Hindi. Hindi. Hindi ngayon kasi marami-rami pa siyang pera eh. Hindi niya i-certify sa surgeon kasi wag kang masyadong halata. Di ba? Mahalata ho siya, ma-obvious siya. Anak ng toka, di pa ba sapat yung perang i-deliver sa iyo ni Zaldico? Brad, anak ng toka
Ise-certify mo na naman as urgent. Yung Independent People's Commission, hindi mo yung sinertify as urgent. Nakiusap ka doon sa mga mambubutas ng mga magagandang chicks dyan sa House of Representatives at Senado. Tapos itong budget dahil kaperani, ise-certify mo sa urgent. Anak ng toka, ano na talaga yun. Higa nga, siguro, naimas-masa siya nung unang singkot niya. Anak ng toka, hindi ko ise-certify yan. Medyo, walang hiya yan eh. Medyo, sige, hindi na rin siya certify pero bibilisan nila yan. Yan, di ba? Kasi meron na silang kadyan yung mga sa maniwala ho kayo sa hindi. Ha? Sa lahat ng nangyari na to, meron pa rin hong katkong ang mga congressman at senador dyan. Nakakalungkot man nung ibalita sa inyo mga kababayan, meron pa rin ang mga congressman at senador dyan. Meron pa rin silang SOP dyan. Sorry to say ha. Kala nyo malinis, wala. Dito sa sistema na to, anak ng toko. Yung mga politiko lang ang mga merong Merry Christmas ngayong mga panahon nito. And that's for a fact, Yusek. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. In other matters, Yusek, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar, and just this morning, it touched 59.25. Analysts say this is due to a strong US dollar and a weak local confidence. May we get the palace's reaction on this, and what steps is the administration considering to address the currency's continued weakness? Hirap no? Parang yung kay Marcos Jr. lang yan. Piso is weak because the dollar is strong. Balak pa. Hindi ba pwedeng piso is strong and dollar is strong also? Hindi ba pwedeng... Di ba pwede sumabay tayo sa pagiging strong ng dollar? Anak ng toka. Kasi ang problema, wala nang gusto mamunad dito. Di ba? Wala nang gustong mga kumpanya pumasok dito sa bansa. Nakakalungkot man ho talaga mga kababayan sa susunod na 3 taon. Ika nga bago, parang bagyo ho yan. Parang sakit yan. Bago umigi yung pakiramdam mo, mararanasan mo muna yung sobrang sakit. Naranasan ho natin yan eh. Ito, sabihin ko na sa inyo, yung dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-vlog na maayos sa mga nakalipas na linggo. Dahil nga, na-operahan ho yung natin, yung ngipin. No? Kaya nahihirapan tayo magsalita. Pero okay na. Kita nyo na, balagbag na, di ba? Sobrang sakit. Bago naging okay, naranasan muna natin yung parang linalatigo ka sa likod. Yung alas 3 na ng madaling araw, dapat tulog ka, nagising ka pa dahil sobrang sakit. Ganon ho ngayon ang Pilipinas dito sa kamay nitong sakit na to na nagngangalang Marcos Jr. Bago humupa yung napakatinding sakit, bago natin maramdaman yung ginhawa, kailangan muna natin danasin itong 3 taon na susunod. Gusto ng mga Pilipino, gusto ng mga AFP yan eh. Magagawa natin. Hindi tayo nangihikait dito ng kung ano pa man. Kung anong gusto ng karamihan, yan ang masusunod. Demokrasya tayo dito eh. Pero kung gusto nilang tapusin, as soon as possible, wala tayong magagawa dyan. Isa lang naman tayong boss dito. Pero hindi natin inihikait yan. Malay natin, biglang ma-impeach ang si Ajik, di ba? Ganun talaga usapan. Yeah? Bago humupa, kagaya sa bagyo, bago kumalma ang panahon, kung bagyo yan, dadaan muna yan ng sobrang tindi, sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan. Pagkatapos dumaan yan, doon palang giginhawa. Doon palang mararamdaman yung talagang maaliwalas na pakiramdam. Kailan yun? Pag dumating na si Vice President Sara Duterte. Pagka siya ng bastonero, Opo, we are working with the BSP and the economic team at bukas po ay magkakaroon po Dami sila mo ng ng meeting. PH. So bukas maaari ko po kayong bigyan ng update. Damon pa sa Quick follow-up lang po. Does the administration worry that the peso's weakness will further stoke inflation, especially with the holiday season approaching? Tingnan po natin, malamang ay Peso is weak because the dollar is strong. Simple as that. Di ba? Ganun lang naman yun. Yung pag-explain itong si Sandro Marcos, finish na. Walang about sa ekonomiya, politika, yung mga namumuhunan. Wala. Basta the peso is weak because the dollar is strong. Tapos ang usapan. matatalaka ito bukas. Next question, Janelle Mariboc, UNTV.
Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sa Bungeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Yan. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Wow. Kaya Ba't hindi siya naawa kay Tatay Digong? Anak ng tawa itong mga tukrimen, nakawan, walang awa siya pero kay Tatay Digong anak ng toka. Ay siya sa bagay, ajik nga pala, bangag nga pala. Yung mga hindi dapat kaawaan, yun ang kinakaawaan. Pero yung mga dapat kaawaan, yung 8 years old na nasa The Hague, Netherlands na nilalambing ngayong mga panahon na to dahil sanay sa tropical na klima, hindi ho niya kinaawaan. Bihira. muli, sinasabi natin, Pakasira hindi katulad ng iba, ang Pangulo Pangulo. po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin maialis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment. DOJ ay Kay Ang. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment for the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Thank you, thank you. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, regarding po sa mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, medyo alarming na po yung pagdami. Merong 250,000 Filipinos live with HIV. Meron na po Matindi ho yan mga kababayan, no? Kasi ano na ho yung tipong, ang problema ho kasi dito yung, edukasyon. Kung ano nga ba yung sakit na yan. Kasi pagka natatak sa utak ng mga kabataan, kung anong mangyayari sa'yo pagka nagkaroon ka ng ganyan, malamang sa malamang mag-iingat yan. Pero na lang yung mga talagang mga aliparot. Yung tipong may jowa na nakikipagbimbangan pa, di ba? Huwag may jowa na kayo, mapirmi kayo. Mapirmi kayo sa isang pugad. Yung pugad na may pugad, huwag yung panghimasukan. Lang ng tawa, mayayari talaga kayo dyan. Mahahawaan mo pa partner mo. Di ba? Kaya kayo mga kalalakihan at mga kababaihan, kung merong kargado na kayo, huwag nyo nang ikalat yan. At kung may nararamdaman kayo, kung wala man kayo nararamdaman, at kayo ay aktibong-aktibo sa pakikipagbembangan, pambihira, magpa-check kayo. Diba? Mura lang yan. Ngayon, kung gusto nyo talaga safe na safe kayo, sabay kayo magpa-check. Saka kayo magbembangan all night long, walang problema. Pero yung tipong nagpang-abot lang kayo ng init ng dugo, wala nang balikan yan, Brad. Pagka nasa iyo na yan, forever na yan. O para sa mga anak nyo, i-educate nyo rin ho. Sabihan nyo sila kung anong klase yung sakit na yan. Ang pangit pa dito, kahit na hindi nakakahawa yan, diyan sa dapat talaga merong contact yan, Hindi naman sa balat, hindi sa laway, di ba? Ang problema yung stigma, yung tipong pagkaganyan. Kaya kailangan edukasyon, di ba? Ang pinakamagandang gawin dito, sa bagay, paano nga naman? Messaging nga ng Malacanang, yung labo-labo, tapos sasabihan pa nila mga kababayan natin na huwag kayong makipagbembangan. O para sa mga kabataan pakiusap. Iisa lang ang buhay, ingatan nyo. Huwag na kayong, wala yan, sabihin ko sa inyo, wala yan. Akala nyo, saya-saya nyo ngayon, nag-i-enjoy kayo, akala nyo yan na yung buhay, yan na yung yan na yung, yan ang nagbibigay ng kaligayahan sa mga, hindi, sabihin ko sa inyo, hindi yan. Magbalik loob kayo sa Panginoon. Diba? Yung tipong, yun talaga nandun yung tunay na fulfillment. Huwag kayong, puro bimbangan. Alam mo, yan nakakasama dyan yung mga adult website di ba? Yan pinaglalaruan nila yung imahinasyon ng mga kabataan. Galing tayo dyan nadali tayo ng mga ganyang siyempre dala ng pero hindi mo tayo nagipagwasakan ng toka na
natisod mo lang tapos yun na yun. Di pwedeng ganun. Oh, kawawa yung ano mo dyan, mandadamay ka pa, di ba? Kaya, nako, kung meron kayo nararamdaman, magpa-check na kayo para hindi na kayo makapanghawa kung ano pa man, di ba? Makainom na kayo ng mga kailangang inuming gamot. Ngayon kung talagang mainit kayong parehas, nagpang-abot kayo sa iisang lugar na kung saan talagang matindi, bago nyo gawin, magpa-check muna kayo. Wala namang problema yan. Check muna tayo. Baka mahirap na. Diba? Mahirap na. Pagkatapos ng check, gusto nyo short time, long time, lahat ng time, gawin nyo. Wala na. Huwag kayong lumabas ng kwartong sambuan. Diyan lang kayo. Oh. Siguraduhin nyo malinis kayo. Hindi masisira yung kinabukasan nyo dahil lamang sa panandali ang aliw na yan. Lalo na yung panandali ang aliw. Hindi nyo makikita dyan yung tunay na kaligayahan. Sabihin ko sa inyo. Wala dyan. Hindi yan yung sukutan, yung sobrang dami mo na bembang. Hindi ho yan. Hindi yan yung yung matigas ka pagka marami ka na bembang. Ganon. Hindi ho ganon yun. Hindi yun. Ang pagiging matigas, dapat yung pagiging faithful mo. Yan. Hindi ka bengbang ng bengbang. Yung mga yun yung tipong meron silang pinapatunayan sa sarili nila. Karamihan sa mga yan mga beki yan Baka nga yung mga yan yung tipong di nila malaman kung talagang lalaki ba ako. Kailangan bumingbang ako ng sandamukal na para talagang madikdik ko sa sarili ko na lalaki ako. Hindi ho yun. Ingat-ingat mga kabataan kung meron mang dito, very active pagdating sa bembangan magunos dili ho kayo. Pag hindi sila responsable sa kanilang mga aksyon. Yun. Ikaw ba, Auntie Claire, kumusta yung buhay-buhay natin dyan sa Malacanang? Naka ba? Ante, ang dami kong nababalitaan sa'yo. Follow-up question from Maris Umali, GMA7. Di na natin napanood itong si Attorney Paulo Panelo. Oh. Hi, ma'am. I'm just a Abogado ho yan ng pamilya Duterte kaugnay doon sa isinampa nilang habeas corpus ay petition habeas corpus diyan sa Korte Suprema. follow up on the traffic and COA report. With the COA findings, does the president have any specific directives to hold specific agencies accountable, like, for example, the MMDA and some concerned DPWH offices, to make sure and to ensure that the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawan po ng paraan, katulad ng sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. Pero ma'am, yung sa mismong inefficiency in the procurement of materials, equipment, tapos yung mismong delays in the project, yun po kasi yung naging problema Kaya parang may mga budget na hindi nagamit. Well, sinabi niya for flood control yan, but still, it's for a project na dapat nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit. Tapos yung iba nasusoli sa National Treasury when in fact there's actually a fund that is supposedly intended for those projects. Yes, opo, tama yan. Kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA at yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina, the president wants the abuses addressed and the political landscape has changed. But it's in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts ng ating Pangulo hinggil sa present party list system ngayon? The general rule
the general idea na meron ng party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aaralin ng Pangulo. Mahirap Nako, mayari-yari kayo dyan. Hindi rin, ano yan, traiduran. Yung mga party list dyan, hawak lahat sa ulo ni Marcos Jr. eh. Pagka inayos natin party list system, sinong pinakaunang aalma dyan? Yung mga hindi lehitimong merong representang sektor sa ating lipunan. Na kung saan eh, wala nang ginawa, kundi ginawang palabigasan yung pagiging party list nila, di ba? Merong lehitimo dyan, merong totoo talaga na may pinaglalaban, pero karamihan dyan ay ginagawa lang palabigasan yung pagiging ano nila, pagiging party list nila. Wala naman talaga silang sektor na representa. Napapalusot na niya sa Comelec, kayo naman. Huwag na nga tayo maglukuhan dito ng kanto ko. Mantakin nyo, ano, ang tawag doon, yung security guard party list. Tapos anak ng congressman, hindi man lamang naging security guard sa talambuhan niya. Tapos sabihin niya, re-representa niya security guard. Ano yun? Yan? Ano yun? Mangingisda party list? Anak ng toko, hindi nga marunong lumagoy. Mangingisda party list? Di ba? Yung mga ganong klaseng kabalbalan, talagang, ano yan? Ito, ganito lang. Si Junior, walang alam gawin sa bahay, gagawin niyang party list ni tatay. Ganon lang kasimple yan. Di ba? Nakabalandra lang siya sa bahay maghapon o wala kang ginagawa. O sige pa. Ano bang gusto mong ano yun? Kaldag party list. Okay, kaldag party list. Maghapon kang kumaldag dyan sa House of Representative. Ano naman? Bembang party list. Okay. Bembangin mo lahat ng dalaga dyan sa House of Representative. Pag may party, lahat bembangin mo. Yeah, ganun lang yun eh. Real talk. Ganun ho talaga sila. Junior, wala kang ginagawa sa bahay. Okay, party list ka mula ngayon. Anong gusto mo i-presenta? Mga gamer. Gamer ka. O, gawa tayong gamer party list. Di ba? Ngayon, re-repasuhin yung party list system. Ginagalit sa kanya. Yung mga pipirma sa impeachment ni VP Sara, ano ba kayo? Wala ba kayo sa inyong mga katinuan? po kasi magbigay ng opinion ngayon, but ang nasa paningin ng Pangulo ay kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty, mga magkakamag-anak na nasa politika. At sa ngayon po ay lahat po ng mga previous bills na hindi naman napasa, ikukulate po ito at aaralin po na mabuti. Ano po kaya yung mga particular concerns ng Pangulo hinggil sa kasalukuyang party list system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa Kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law? Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang na iboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Salamat po. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Dito pa lang pala dito kay Auntie Claire, sulit na yung ano natin. Kala ko pa naman, papasadahan pa natin itong kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Naku. Under po dun sa EO 107 na nirelease recently ni President Marcos, may TWG raw na i-create para i-review yung base pay and allowance increases ng mga MUPs. Nakalagay po doon na para raw po maging sustainable. Napag-usapan po ba ito doon sa sa LEDAC meeting kahapon at saka yung proposed na MUP pension reform na earlier na shelf ng economic managers this year po? Hindi po siya napag-usapan kahapon, pero ito po ay parte na po noong nakaraang Kongreso, 19th Congress, at ipinupush din po ito ng Pangulo. Tapos last na lang po, yung proposed na increase po dun sa base pay increase tsaka yung sa allowance. Kalokohan yan, naman to ko. Tanong mo na lang, babasahin mo pa. Ginagawa mo dyan? Etong mama, magbubupi ka lang talaga dyan, gano'n? Kakarampot na lang yung tanong mo, sasauluhin mo pa. Kunin mo yung kuderno mo, ipukpuk mo sa ulo mo, naman to ko. Bigyan mo sa akin yung mic. Tatanong ako kay Auntie Claire. Sigurado doon sa tanong ko, maiihi sa kanyang pinatatayuan. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Next video na ho natin pasadaan itong kay Atty. Panelo. Maki-update ho tayo kung ano nang ikangalagay ng petition na yan. Habeas corpus petition for FPRRD. So Luis, maraming salamat ho ha. Especially doon sa mga mahilig bumembang. Wag please. Ay naku,
yung tipong natanggap mo 13th month nyo, nagyayaan kayo ng mga tropa nyo, nag-good time kayo. Tapos nagkakwantsawan ngayon, daming magagandang chicks, kamukha ng mga umaatin sa party nitong si Rapi Tulfo. Tapos nagpakandong, anak ko, yari! Pag uwi mo sa bahay, siyempre, aabot mo yung tira mong 13th month pay, ganado si Mrs. Meron kang inabot. Kahit wala kang ano dyan, obligado ka dyan. Ngayon, yung nakuha mo dun sa, binembang mo dyan sa, di ba, bibigay mo lahat yon sa asawa mo. Gusto mo ba yon? Alam nyo ba, mga kalalakihan, alam nyo ba bakit iisa lang yung ano nyo? Iisa lang ang ano natin. Kasi para lang yan sa iisang tao. Hindi yan ginawang dalawa, iisa lang yan. Ngayon, kung dalawa yan, magdalawa ka, pero karamihan sa atin, isa lang yan. Diba? Ngayon, pagka ikaw dumalawa ka, magkakaproblema ka. Yung isa na yan, kukunin sa iyo. At pagka kinuha na yan, wala na. Finish na. Ika nga nitong si Tatay Digong, wala na kaligayahan mo. Wala na, tapos na ang buhay mo, ika nga. Gano'n lang naman ho yun. Makontento kayo kung anong inyo, anong meron kayo, di ba? Anong relasyon nyo sa mga partner nyo. Ewan ko ba, merong talagang mga ganyan. Gayahin nyo si PH. Gayahin nyo. Ako gayahin nyo. Pag ako ginaya nyo, sigurado, kakapunto. Malino natin Pilipinas.